Iba't ibang itsura, haba, at kulay. Ano man ang disenyong inyong nais, nailed it! Sa ganda nito, talagang manghihinayang kang sirain. Kaya, ingatan at alagaan. Pero papaano kung sa isang pagkakamali, ito'y mabali? Paano kung ang iyong nail extension naging sanhi ng impeksyon? Ayon sa eksperto, bukod sa aesthetic appeal, proteksyon sa kuko ang hatid ng nail extensions. Ito yung mga parang artificial na kuko na ginagamit para pampaganda ng nails instead of the regular na manicure. Kaya naman si Eliza, naingganyong magpakabit ng nail extensions dahil sa aesthetic appeal nito. Of course, having nice and long nails, syempre maganda siya tingnan, di ba? A lot of women would agree na having nail extension would help boost their confidence. Birthday gift na rin daw niya sa sarili ang pagpapa-nail extension. Palapit na yung birthday ko, so I decided to have birthday nails. Hindi ako masyadong mahilig talaga because I naturally have long nails. Gusto ko lang talaga siya itry nung time na yun. Sa gandang araw nito, ingat na ingat daw si Eliza noon para hindi ito matanggal kaagad. Hindi maghugas ng pinggan or hindi masyadong magbasa ng kamay para hindi madaling matanggal yung extension. Sa tindi ng kanyang pag-iingat, umabot nga raw ng 1 buwan ang nail extensions ni Eliza. Pero hindi niya raw akalain na sa isang maling kilos ang kanyang iniingatang nail extensions na disgrasya. I work from home. While I was trying to sit comfortable, while I was trying to adjust my seat, ayun po, parang nahila siya ng damit ko. And then, ang pagkakailan niya is parang naganyan siya. Nalook up talaga yung whole nail ko. And I thought that it was just the nail extension. Pati pala yung original nail ko is nadamay doon. Nakita kong dumugo na talaga. Pati yung sa original nail ko, doon na ako naiyak. Ayon sa dermatologist na si Dr. Jennifer Gan Wong, maaring rumupok ang kuko sa pagpapakabit ng nail extensions. So you have to file yung nail para medyo rough siya, mas kakapit yung mga artificial na nails. Mas rurupok yung kuko mo kasi para mo siyang niliha. So mas ninipis siya. So pag regular mo siyang ginagawa, hindi na magiging healthy yung kuko mo. Ito rin marahil ang sanhi ng nangyari sa kuko ni Eliza. Nilagyan muna ni Eliza ng first aid ang kuko. That time, while my fiancé was sleeping, nagising siya kasi nga umiiyak ako. And then, what he did is, he bought bandage, nilagyan niya muna para hindi siya magalaw while I was working. Dinala na ako sa emergency, dun sa malapit na hospital. And the doctor said na we should remove yung whole nail talaga kasama yung original nail ko kasi nga na-damage na siya and hindi na maayos yung pagkakatubo if ever na hindi natin i-remove yung original nail. Bago tayo mag-decide kung gusto nating magpa-artificial nail extension, kailangan na take into consideration na natin lahat na, kailangan magpa-file yung nail, kailangan lilihain, so rurupok siya, kailangan lagi mo siya i-moisturizer. So, you have to have all those time na pang-maintenance. Kasi kung hindi mo siya masusustain, magkakaroon ka lang ng problema. Instead na gumanda yung kuko mo, mas papangit pa or baka magkaroon pa ng infection. Para maiwasan daw ang pangyayari ito, dapat ay maging maingat sa pag-aalaga rito. Based on my nail technician, in less than a month, dapat mapa-remove siya kapag tutubo na yung natural or yung original na nail natin. Pwede namang magpa-nail extensions, huwag lang madalas. 1 month na break in between yung mga nail extensions para makarecover, makapahinga din yung kuko. Ika nga, kahit patiis ganda, mahalagang ligtas din sa anumang peligro. Mahirap pala talagang magpaganda and maging maganda. Isa din to kasi sa nagpapaganda sa isang babae, di ba? Yung makikita nila, maganda yung nails mo. But then, meron pala talaga din siyang mga danger, especially pag hindi mo inalagaan.
You can do naman yung regular manicure kasi hindi rin naman natin ina-advise na lagi kang mag-manicure or laging mag-nail extension. Kailangan may rest. So in between, lagi mo rin kailangan lagyan ng moisturizer yung kuko kasi nga numinipis sa kakaliha. Nagsilbing aral naman daw ito para kay Alyssa. It's not bad to have nail extensions naman. As long as you take care of it, as long as you maintain it, then all good. Extension na nga ng ating pag-aalaga sa sarili ang pagkakaroon ng magandang kuko. Pero kung gusto namang sumubok ng mga nauusong trend para mas mapaganda ang mga kuko at bilang dagdag kumpiyansa sa sarili, ay wala namang masama rito. Siguraduhin lamang na may sapat at wastong kaalaman sa before and after care nito para ligtas sa anumang peligro. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.